Hoy, good morning! Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Sa lahat po ng ating mga kababayan na nakatutok po sa atin ngayon, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Abay, lumalabas na ka-coffee ang totoong tunay na hangarin. Ang totoong kulay ni Inday Sara Duterte. Ayan, oh. Piliwat ka ng pahayagan, ka-coffee, oh. Sara seriously considering 2028 run for presidency. Yan ang nga ang sinasabi natin eh. Parehas sila ng estilo ni Tatay Digong eh. Noon sinasabi ni Digong hindi siya tatakbo. Ngayon si Inday Sara Duterte. Sinabi niya rin yan, hindi siya tatakbo. Pero ngayon, seriously considering, short of saying na, yes, tatakbo ako. Seryoso kong pinag-iisipan yan. Bakit kanyo? Ano yung dahilan ni Inday Sara Duterte dyan? Actually, may mga paninira pa nga siyang ginawa dyan eh. Nagpunta siya dyan sa Tokyo, di ba? Ang sabi niya, may naninira daw po sa kanya. Sabi niya, binabudgetan daw po yan. Initially daw, naglabas daw ng 25 million pesos para siraan siya. At ngayon, hindi niya na matiis. Kinakailangan niya raw tumakbo dahil sa mga nangyayari dito sa bansa. Sige, basahin natin ka-coffee at tingnan natin, makakuha kaya siya ng sapat na suporta? Manalo kaya siya? Or baka naman ma-impeach siya? Kasi kung ma-impeach siya, definitely hindi siya pwede tumakbo. Lugi siya dyan. Kapag na-impeach siya, kahit anong posisyon sa gobyerno, ba hindi na pwede? Vice President Sara Duterte's statement was a change of tune from her previous remarks when asked about her political plans. Sa politics, uso naman talaga yan, ka-coffee. Nag-iiba-iba ng statement yan. Ngayon, posibleng yan yung kanyang statement. Susunod na araw, abay, hindi na yung kanyang statement. Paiba-iba lang yan. Vice President Sara Duterte is seriously considering running for president in 2028. Aba, lakas ang loob ni Inday saying she could not take sitting down the continued backsliding of the country. Aba, bakit hindi ka tumulong sa gobyerno? Bakit hindi ka tumulong kay PBBM para mapaunlad yung bansa? Diba? Hindi puro kayo criticism, hindi puro kayo po nasa gobyerno. Gawin niyo yung papel ninyo, tumulong kayo. Diba? Kung nakikita nyo, hindi umuunlad ang Pilipinas, maraming problema ang Pilipinas, tumulong kayo. Diba? Kasi parte din siya. Remember, second highest position holder siya. Vice Presidente siya. Malaki rin ang pananagutan niya. Malaki rin yung tungkulin niya sa gobyerno. So, hindi sapat na critic lang siya ng criticize lang siya ng criticize sa gobyerno natin nung wala siyang ginagawang aksyon. Abay, ang problema niya nasa kanya. Bakit di siya nagtatrabaho? Diba? Kung bumabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, bumabagsak ang Pilipinas as a whole, damay siya dyan. Vice Presidente siya Hindi yung lahat ang sisi ninyo sa presidente. Unfair naman yan. Buti sana kung hindi siya sumasahod. Kinukuha niya yung sahod niya sa gobyerno May pananagutan din siya dyan. We are seriously considering, Duterte told overseas Filipino workers dyan po sa Tokyo during a meet and greet event as part of her private trip to Japan over the weekend. Hindi daw po gastos ng gobyerno ang biyahe ni Inday Sara Duterte dyan sa Japan. Sariling pera niya po yung ginastos niya dyan. What's happening to the country, siya nagsasalita nito what's happening to the country now can no longer continue. Aba, lakas ni Inday dito Hindi na dapat magpatuloy yung nangyayari sa bansa natin ngayon. Yan yung kanyang argumento dyan. Di ba? Sabihin niya sa sarili niya yan. Dapat itigil na nila yung paninira nila. Itigil na nila yung lahat ng criticism nila. Okay, sana constructive yan Ang problema mga peke yung pinapalabas ninyo Mga peking video laban kay PBBM. Mga pagbabanta ang ginagawa ninyo. We see the country continuously backsliding. I really believe our country can be great, she said when asked about her plans for 2028. Ganyan din ang gusto ni Digong Ano nangyari? 6 years umupo si Digong dyan, may nangyari ba? Naging great ba ang Pilipinas? Nasa pawan ba natin ang Japan? Nasa pawan ba natin ang Korea? Nasa pawan ba natin ang Singapore at yung mga bansa dito sa ASEAN? Nako, wag na po kayo magpadala dito sa mga pangako na yan kasi humihirit lang yan, ka-coffee. Makakuha na naman ng boto. Ano mangyayari niyan? Yung style ng leadership ni Digong, i-adapt lang din niya ni Sara. Kung buhay pa si Digong, baka si Digong din ang magdikta niyan. Si Digong pa rin ang mamumuno dito sa Pilipinas, di ba? Didiktahan niya lang si Sara, ito gawin mo, ito ganyan, ganyan, etc. Kasi wala namang sapat na karanasan Itong si Inday. Ano yung karanasan niya dyan sa Davao, pagiging mayor. Ngayong vice-presidente siya, may nakita ka bang major accomplishment? Ano bang ginawa niya? Di ba? Nagmura lang. Pinagbantaan lang ang presidente. Si House Speaker, pinagbantaan ng First Lady. Anong major accomplishment ni Inday? May nakita ba kayo dyan? Mukhang marami-rami pang accomplishment sila ni Robredo
Yung siya ay vice presidente dyan eh. The vice president's statement was a change of tune from her previous remarks when asked about her political plans. Ay, napag-usapan na natin yan noon eh. Hindi raw tatakbo. O yan, tatakbo na. Kasi ayaw daw yung nangyayari dito sa Pilipinas. During her last public engagement last year, she reiterated that she would decide in 2026 whether she would run for the presidency in 2028. Yun naman talaga ang yun naman talaga ang target eh. Yun talaga ang goal nila. Kasi nakikita naman nila eh. May mga lumabas na survey. Nagda-number 1 siya. Upang nang lumabas yung kay Senator Raffy Tulfo, medyo dikit sila. Nag-number 1 si Senator Raffy Tulfo, pumapangalawa itong si Inday. So, umaasa sila doon sa survey. Pero ang tanong nga lang dyan, yun pa rin ba ang gusto ng taong bayan? After ng lahat ng issue na ito, after ng hindi maipaliwanag itong problema sa confidential funds, siya pa rin ba ang gusto na maging presidente ng taong bayan? Wala pang bagong survey na lumalabas kung sino yung mas preferred nila na maging presidente. Tingnan natin, malaki ang pagbabago niyan. In fact, maraming ang mga Pilipino sa recent survey ng SWS gusto nilang matanggal itong si Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment. Majority ka-coffee, 41% ang nagsasabi dapat ma-impeach si Sara Duterte as compared doon sa 35% na ayaw siyang ma-impeach. Hindi mukhang uusad yan eh. After the election, uusad na yung impeachment trial na yan eh. Mukhang matutuluyan si Sara dyan eh. It is difficult to make our countrymen understand how difficult the things we have to do are because we really have to stand firm, especially with government policies that need fixing. Wow! Napapansin niya. May mga pulisiya daw po ng gobyerno na dapat ayusin. I-suggest mo sa presidente. Diba? Huwag yung puro kayo criticism. Ano yung mga policy na yan? Pwede ka naman sumulat to, Mr. President. These are our observations. These are policies that need to be adjusted. Diba? Kasi vice-presidente siya, sumasahod din siya, magtrabaho din siya. May mga nakikita pala siyang polisiya, sumulat siya sa Congress. O magpatawag siya ng meeting. O makipag-usap siya. Kasi parte pa rin siya ng gobyerno. Kung magsasucceed itong gobyerno na to, kasama siya doon. Kung babagsak itong gobyerno na yan, kasama siya. Kasi parte siya ng gobyerno. Vice-presidente siya. Kung may mga policies na gusto kong baguhin ngayon, edi baguhin mo na ngayon. Dahil parte ka naman, bakit haantayin mo pa ang 2028? At saka mo babaguhin yung mga policy na yan? Nako, malabo-labo yan. But I believe that if the people are united, that we know where we are going, our people can do it. Dagdag pa niya. Kung hindi kayo magulo. Kayang-kaya natin yan kung hindi kayo magulo. Ang problema kasi, kayo itong magulo eh. Kayo itong gustong agad mag-agaw ng posisyon eh. Hindi kayo makapaghintay. Ito pa, ka-coffee. Ang nangyari kahapon sa rally ng Iglesia ni Cristo. May paglilinis na nagaganap. Kasi napaso sila dyan eh. Itong si Marcoleta, isa to si Marcoleta sa actually, nabash siya. Kasi ginamit niya yung rally ng Iglesia ni Cristo para mamangampanya siya, mamulitika siya. Ngayon, naglilinis siya. Ito, may bagong article, may bagong statement ka-coffee na nilabas itong si Marcoleta. Tingnan mo kung yung inconsistencies nito ni Marcoleta. Kasi malinaw naman yan ka-coffee, yung sinabi ng anchor ng Net25 kung bakit sila magkikilos protesta, di ba? Para suportahan yung sinasabi ni PBBM na ayaw niyang ituloy itong impeachment. Indirectly saying na ayaw namin na ma-impeach si Sara Duterte. So itong sabi ni Marcoleta, kayo nang humusga dito sa sinasabi ni Marcoleta. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi po laban sa impeachment. Talaga ba? Hindi ba para doon yung rally? Kasi nabash sila. Kasi ang impeachment, iutos siya ng ating saligang batas. Utos siya ng ating konstitusyon na kapag may nag-file ng impeachment complaint laban sa isang mataas na opisyal, dapat aksyonan ng Kongreso yan. Ayaw ng Iglesia ni Cristo ng impeachment. Ibig sabihin, tumututol ka doon sa kagustuhan ng ating saligang batas. Mandato ng ating batas yan naharapin itong mga impeachment complaints na yan. Sabi niya, ang impeachment, si Marcoleta nagsasalita ang impeachment itinatadhana sa saligang batas. Ngunit kung ang paraan ng pagsasagawa nito ay wala sa batas at wala sa tuntunin. Di Kongreso? Kongreso yung managot niyan. Sila ba dapat mag-handle yan Ito na naman ang pagmumula ng kaguluhan, pagmumulan na naman ng pagkakabahabahagi ng ating bansa. Paano mananagot si Inday niyan? Porket sabihin ng Iglesia ni Cristo na ayaw namin ng impeachment, hindi na dapat mag-proceed yung trial. Paano siya sisingilin dyan?
Anong pananagutan niya dyan? Baliwala na lang yun. Which na lang yan. O sabi niya, kasuhan niyo sa tamang korte. O yun na. Hinihintay lang natin yung resulta. Mga preliminary investigations ng Department of Justice. January, inaasahan, lalabas yan Kasi di ba, binuong special task force dyan Hindi natin makakalimutan yan May binuo silang special task force. Natitingin sila kung may may chance ba ito? Matibay ba yung argumento? At dapat na ba itong kasuhan si Inday? O, antayin natin. January, lalabas na po yung resulta ng investigasyon na yan. Ganoon din po sa NBI. Yung pagbabanta ni Sara Duterte kay PBBM, kay FL, at kay Martin Romualdez. O, malapit-lapit na rin po yan. May mga follow-up questions na lang dyan. O, yan yung hinihintay ninyo. O, sige, tingnan natin kapag makasuhan sa korte yan, sasabihin na naman, pinag-iinitan na naman si Sara Duterte. Yan ang hiling ninyo kung ma-establish yung probable cause na yan, ma-issuehan ng warrant yan, yun na lang, pwede pa siya makatakbo. Di ba? Kung kasuhan siya sa korte. Unlike kapag impeachment, yung tapos na yung kanyang career, kanyang political career. Kapag nahatulan siya ng guilty sa impeachment, hindi na siya pwedeng tumakbo. Wala na yung kanyang pangarap na maging presidente sa 2028. Di ba? Pero kung sa korte, halimbawa, kasuhan siya ng plunder, o kung ano man ang ikaso sa kanya, kung wala pang piyansa yan, nasa kulungan siya. It's just that pwede pa siyang tumakbo sa mga posisyon na gusto niya. Pero ako, sa tingin ko, ka-coffee uusad itong impeachment. Patapusin lang itong eleksyon. Dahil hindi nila titigilan yan. Sige, ka-coffee. Ano sa tingin ninyo? Ibahagi niyo po ang inyong mga opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa rin po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook po, pasukin na ka-coffee, like and follow yung nasa Facebook. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe at hit the notification icon para kayo po updated din sa ating mga bagong upload. Okay, magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!